At tsak na marami na naman kayong mapupulot na mga impormasyon, lalo na sa larangan ng pagkakakitaan. Yes. At ang tema po natin ay serbisyong SME. Small, medium enterprise. Correct ka dyan, Josette, kasi ang ating pag-uusapan, lahat ng may kaugnayan sa SME, sa pagnenegosyo, at kung ano-ano pa. Ano ba yung mga polisiya na nakalatag, ano? Ito ba'y nakakatulong sa ating mga SME? Kulang pa ba? Yes. Meron tayong Magna Carta na tinatawag para sa SME. Pero and of course, ang DTI ang nasa likod niyan, yung mga tumutulong sa ating mga SME. Pero sa Kongreso, meron diyang Oversight Committee. So, maya-maya, at tabayan po ninyo, makausap natin si Congressman Teddy Casino. Samantala, ang ating good news, ibigay muna natin sa umagang ito. Siyempre, kailangan umpisahan natin ang programa with the good news. Thank God at itong ADB Governors Meeting ay nakaraos ng walang kahit anong naging sakuna. Balakid. Although may mga protest din dyan sa tabi-tabi. Kasama na yun. Pero in general, maganda. And as a whole, maganda ang ating naging showing. Mga more than 4,000 delegates ang dumating. So, imagine na lang yung mga komita dyan, di ba? Yung mga hotels for the accommodation, yung mga tourist places, yung gumagawa ng souvenirs. Yes. So, maganda yung mga ganitong conventions at saka mga annual meetings na malalaki na dito ginagawa sa ating bansa. Oo. Siyempre, yung malaki yung bukod pa dyan, syempre, yung mga investors, nakakakita sila ng potential. Yung mga, syempre, yung mga naghahanap ng... dahil hindi naman pupunta yan para lang mag-meeting eh. Syempre, pupuntahan nila yung sa probinsya, dadalhin sila sa mga investment destinations. Incidentally, pinaghahandaan na ngayon ng DTI ang ICON or Invest Smart Philippines. Ito'y gaganapin sa Nobyembre. Last year, meron tayong ginanap na mga island investment conferences. This year, ang gagawin natin, nationwide. So, tinawag natin itong ICON o ECON, Invest Smart Philippines. At dito, ay imbitahin natin ang mga investors, both local and foreign. Ayun, oo. Last year, Josette, alam mo ba na mas malaki ang naiambag ng mga local investors kesa sa foreign? So, this year, we'd like to replicate that and also, sana mas marami tayong mahikayat ng foreign investors. Kasi katulad ng sinabi ni Secretary Domingo, the Philippines is in a sweet spot right now. We have a strong economy, tapos ang baba ng inflation. So, ano pang hihingin mo, di ba? So, tara na, invest na kayo sa Pilipinas. Yes, oo. Ito po, magkatuwang po ang DTI at ang DILG sa pagbubuo ng Local Investments and Incentives Code. At syempre, yung patuloy na pag-aalalay ng ating gobyerno sa pamamagitan nga ng DTI para po matulungan yung ating mga maliliit na negosyante. Minsan kasi ang kailangan lang ay konting push para doon sa ating mga maliliit na negosyante. Correct. And then, para naman sa ating mga nanay, naghahanda na yan para sa pasukan, meron tayong diskwento caravan na ginaganap at ng DTI sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dito ay ibinebenta sa napakamurang halaga o mas mura yung mga basic commodities. At kasama na rin, dahil ito'y Balik Eskwela Edition, kasama na dyan school supplies. So, abangan po ninyo yung notice kung saan po itong mga diskwento caravan na maggaganap. Okay. So, Josette, break muna tayo kasi ang dami kong sinabi, hindi ako nakahinga. Anong kailangan kong gawin para mapalago ang aking business? Kailan na susunod na trade fair sa aming probinsya? Saan kaya pwedeng magtanong tungkol sa mga pulisiya ng pakikipagpalitan? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya?
Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating TNT ngayong araw na ito ng Biyernes. At meron pala Telma na mga libreng seminar para doon sa mga bago nating mga negosyante na ipinagkakaloob po ng DTI. Ito ay sa May 15, itong pagmamanage manage your finances and how to enhance your business. May 22, how to prepare a business plan and orientation on shelf life testing and nutrition labeling. At sa May 29, product trends and design and expanding one's business through online marketing. Ayun. So doon po sa mga interesado, pwede po kayong makipag-ugnayan sa DTI BMS MED sa 751-5076 or 897-1693 at hanapin lamang si Carissa Sapera. Okay, so yan po ang ating mga libreng pa-seminar para po sa ating mga budding entrepreneurs. Alam mo, Josette, ay pakinggan mo ako. Ayokong nagsasalita ng walang kaharap. Ang mga negosyante ngayon, kailangan sila tech savvy, 'di ba? Kasi technology ngayon pinakamadali, pinakamabilis na paraan para maabot mo ang iyong mga buyers or kliyente. Kasi mahuhuli ka kung hindi ka mabilis. Diba, may kasabihan tayo sa Tagalog, yung yung daig ng maagap ang masipag. Ay, hindi. So, Tama ba mali yun? pala yun. Tama Hindi ba pala yun? applicable yun? Yun ba yun? Okay. Ibig sabihin mabilis siya. Oo. Oo. Anyway, so isa sa mga tumutulong sa mga SMEs, ang PLDT SME Nation. So, tanungin natin sa kanila, ano ba yung mga bago nilang teknolohiya upang matulungan ang mga SMEs? Kapiling natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Amil Azurin, Assistant Vice President ng PLDT SME Nation. Good morning! Yes, good morning po. Yes, buti na lang hindi kita tinawag na Miss. Akala ko babae yung Amil. Anyway, thank you for joining us this morning. You're live on Radyo ng Bayan and Business Radio. Yes. Again, good morning to everyone, and it's an honor thank you for inviting PLDT to have the opportunity to speak during your program. Yes. Matagal na itong PLDT SME Nation, no, Amil? Yes, started in 2008. PLDT decided to form a team para po tignan ang pangailangan, especially the IT needs of our small and medium enterprise. Because we see na napakalaki po ng potential ng mga small and medium entrepreneurs natin and yung kanilang role sa nation building. So if we can make them very competitive, yes, make them expand their market reach not only sa Pilipinas o sa probinsya nila, but kung maaari, globally through technology, at kung makakadagdag ito ng trabaho, then why not? That's correct. Kasi ang ating SMEs actually comprise 90%. Did you know that? Oo. Yes. 90%. They're the ones driving the economy. So kung mapalakas sila, madadagdagan yung kanilang contribution din sa ating ekonomiya. So, ano yung mga binibigay ninyong serbisyo sa ating mga SMEs, Amil? Yes, marami po yan, but the basic principle po is how do we make yung kanilang business process from the usual na manual
ginagawa natin silang automated. And with that, they become more efficient, they save on cost, Oo. they use the savings to expand yung kanilang serbisyo. Marami po, we start first with the basic connectivity. We have a Negosyo Boost package. It is comprised of a landline, broadband internet, may vaccination na siya, at may mga software so that yung mga expanding and emerging SMEs, kumbaga one-stop shop, they have everything they need as far as communication. Anywhere in the country, may connection ba ang PLDT? Tama po yun. We're serving SMEs nationwide po from Luzon, Visayas, and Mindanao. Isa pa pong, if I may lang po, no, di usang-usong ngayon, makikita nila yung mga news sa TV ngayon, we'll see mga CCTV incidents, nahuli yung mga masasamang loob. Makikita nila yung di magandang nangyayari. We have a service, we call it Watcher. Oh, yeah. Correct. Yes. Oo. It's a combination of CCTV, not a CCTV, a video, an IP camera, and broadband internet. Ang nangyayari po niyan, nakikita po nung business owner yung kanyang tindahan kahit nasaan siya. Ang kailangan lang niya ay isang internet connectivity, and he can see what's happening in his store. And he can even record it, okay? Para for future reference. And may mga alerts din siya, may mga motion sensor. Kung halimbawa, gabi na, biglang may gumalaw, it sends a snapshot or picture ng kung ano man yung nakita ng camera doon sa kanyang email. So even if you're in the house, you can monitor your business wherever it is. That's right. Oo. And then, pero, go ahead. Go ahead po. Oo naman, nagkahiyaan pa tayo. Oh. Ilang porsyento na ng ating SMEs ang aware dito sa feature na ito o ino-offer ng ating PLDT SME Nation? Yes. Well, right now we don't have the exact figures, although marami na pong interesado at marami na rin naging subscribers ng PLDT Watcher. But we feel na marami pa dyan nang hindi pa nakakakita o hindi pa nakakaalam ng mga serbisyo ng PLDT. Kaya nga po, what we do, we always do this education and awareness program. We touch base with key SME organizations and sa mga programa pang tulad nyo just to help us spread the good news na may mga technology. Ay, oo, makakatulong kami sa inyo. Yes, and we really appreciate po yung mga ganitong pagkakataon. Okay, so, Josette, may tanong ka? Ano po yung ano po ba yung mapapakinabang ng ating mga negosyante dito po sa binabanggit nyo na mga services, especially yung yung pinakahuli nyong nabanggit? Yung Watcher. Yes, oo. So yung Watcher, ang base experience po sinasabi ng mga subscribers natin, nagiging deterrent na, so nagiging mas masipag yung kanilang mga workers because they know na nakikita sila. And at the same time, pag alam ng madla, halimbawa na ang store nila ay being guarded by Watcher, that becomes a deterrent. Affordable ba, Amil? Yun ang aking susunod na tanong sa'yo. Affordable ba itong Watcher? Yes. Ang pricing packages po kasi ng PLDT SME Nation is talagang sinwak sa budget ng mga SME. So instead of them paying outright payment of around maybe 60,000 and up, they just pay a monthly fee that's around 2,000 pesos, or if volume, mga 1,500 pesos per month. This is on top of their PLDT subscription, yung sa phone line. Yes. Iba pa yun. So, on top po yun. Pero sa 1.5, kasama na po yung broadband doon. May broadband ka na, may IP camera ka na, may viewing software ka pa. Alam mo, meron din ako napapansin, Josette, Amil, yung sa mga ibang negosyo, meron na rin silang parang portable na, yung para sa mga credit card, yung mga sa point of sale. Yung mga swipe. Yung swipe. Ano yun naman yun? Sa inyo rin ba yun? Meron din po kaming gano'n. We call the product yung Swoop. Swoop? Parang parang isa-swipe na lang sa Swoop po ang tawag doon. What happens is this, yung mga SME owners can accept payment, either credit card or debit card. Yes. Kahit nasa loob o nasa labas ng opisina nila. Okay? Kasi pwede rin po lagyan ng SIM yun, powered by Smart, to
tulad ng mga nakikita niyo sa delivery, bawa yung mga battery delivery, pag nasiraan kami, tatawagan kami. Punta na doon, at you can pay, and even pizza deliveries. Yes, So, that's ganun po yung great. technology na Oo. yan. And Yes. finally, what is this checkout? Yan po yung, yan po yung latest offering ng PLDT SME Nation. It's a point-of-sale system. So lahat po ng mga tindahan na kailangan ng kahera, dati po, they have to buy an expensive machine, tapos there's software, there's training. What PLDT does is simplify everything and give them a simple point-of-sale which will run on broadband internet. How does that work? So, nalalaman po nila bawat pasok ng benta na re-record. Nakakabit po yun, kumbaga, it talks to the inventory system. Kumbaga, may inventory na rin siyang gagawin para sa inyo. At ang kagandahan nito, kahit wala po kayo sa opisina or nasa labas kayo ng kung saan man, the business owner can know pagkano yung benta niya nung araw na yun. Talaga? So, ano pala yan? Kupit proof. Hindi na makakakupit yung mga mahilig. Tama po yun, ano? So, parang sabi nga nung isa, it's better to see your revenues rather than hear your revenues. Kasi kung wala nito, tatawag kayo, kamusta benta natin ngayon? Sir, ma'am, ito po. Ayan. So, but if you can actually see how much is your benta, then that's definitely better po. Okay. Magkano naman itong sa checkout na to? Kasama na po ba yan sa sa mga services na binibigay nyo? Yes, it's available po. Ngayon, that's around 2,750 per month. Kompleto na po yung software na yan. And may kasama na po yung training yan and 24/7 na support. Wow, ang galing talaga ng PLDT. So, para po doon sa mga interesado, tawagan nyo na lang po si Mr. Amil Azurin, ang Assistant Vice President ng PLDT SME Nation. You want to give your number, Amil? Yes, please. Ang mobile number ko po, para sigurado makapasok, ay 0920-925-2957. Or they can visit the website. Banggitin ko lang po. Yes, go ahead. That's www.pldtsme-nation.com.ph. Thank you. Padadala ko na lang resibo sa'yo, ha? Joke lang, joke. Yes. Okay, thank you very much for your time, and we look forward to hearing more news from PLDT SME Nation hanggang sa susunod. Amil. Yes, maraming salamat. In advance, Happy Mother's Day sa inyo. Uy, flowers ko. To my wife, Happy Mother's Day din. And of course, to my mom. Okay. To all the mothers out there, Happy Mother's Day. Thank you. Thank you po. Maraming pong salamat sa pagkakataon. Ayan po, ang mga bagong features ng PLDT SME Nation, kaya tawag na kayo. Paano ko kaya mapaghahandaan ng pagtaas-baba ng mga presyo ng mga bilihin? May nagbibigay ba ng training para sa mga kagaya kong nais magkaroon ng panibagong kasanayan sa trabaho? Hala, tama kaya ang singil sa akin ng tindero? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpig Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012.
tanong ng tao, TNT of the day, ano ang ibig sabihin ng SME? Yan. Ang Yan dali-dali lang yan, ha? Napakadali naman. Hindi ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng SME? Samahan ng mga eklabista? Ano? Samahan ng mga entry. ng mga Ayoko na magbigay ng clue kasi madali lang eh. Pinapahirap ko nga eh. Ginugulo ko yung isip nila. Okay, so yun po ang ating tanong. Anong ibig sabihin ng SME? Tumawag na po kayo o mag-text sa 0917-422-6342 at manalo ng premyo. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa ating programa ngayong araw na ito sa TNT. Yes, partner. Okay, at sa bahagi po na ito ng ating programa, atin namang makapanayam si ang House Committee Chairman ng mga SMEs ba? Uy, ano nangyari? Naputol. We will try again. Pag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga polisiya na nakalatag ngayon dyan sa Kongreso kung merong bago na may kaugnayan sa mga SMEs. At ano ba yung mga existing policies na may kaugnayan pa rin sa SME? Nakakatulong ba ito? Kulang ba ang ginagawa ng ating gobyerno o mga mambabatas? So lahat ng yan ay tatanungin natin sa susunod nating panauhin. Opo. At, andyan na. Okay. Yung so, narito na. Oo, nandiyan na ba? Yes. Nakontak na? Okay. Atin na pong i-welcome sa programa, House Committee Chairman at Congressional Oversight Committee on MSME Development. Yan. Walang iba kundi si Senator na ba? Teddy Casino? Congressman pa lang. Okay. Good morning, Teddy. Morning, Ma'am Telma. Yes po. Sa lahat ng ating kasama dyan, magandang umaga po. Senador na ba itatawag ko sa'yo? Sana by next year, pwede na ho siguro. Okay. Napatawag kami kasi ikaw yata ang namumuno dito sa Congressional Oversight Committee on MSMEs. Is that correct? Well, co-chair po ako ng Oversight Committee, but I'm also the chair of the Committee on Small Business and Entrepreneurship Development. That's great. Okay, alam natin meron tayong Magna Carta for SMEs, hindi ba? Opo. Oo. Ito po ba ay namamonitor ninyo kung talagang naipatutupad? Opo. Bahagi ho ng aming oversight functions to ensure na yung batas na pinasaho natin ay napapatupad. No? Itong Magna Carta for Micro, Small, and Medium Enterprises. And in fact, that is the subject matter. Pag kami ho'y nagmi-meeting sa Oversight Committee, talagang ang implementation ng aming tinitingnan. Sa inyo pong pagmumonitor, Congressman Teddy Casino, meron po ba kayong nakita na kahinaan o dapat baguhin? O dagdagan? Meron po. No? Hindi lang ho yung Magna Carta, also itong another law governing yung ating mga micro-businesses, yung Barangay Micro-Business Enterprise Law. Yes. Oo, yung Bambi Law na yan. Bambi Law. Walang nagpapatupad niyan. Actually, yun ang mas malaking problema. Kasi yung Magna Carta naman ho, basically just defines what are micro, small, medium enterprises and then makes it state policy na talagang susuportahan ito. Ang isang problema lang naman talaga dyan sa Magna Carta din yung question ng credit. I think that's one major issue na hanggang ngayon paulit-ulit hong pinoproblema natin. Yes. Because under the Magna Carta, yung ating mga banks po ay supposed to provide 10% of their loan portfolio para ho sa mga micro, small, medium enterprise. Which is not happening. Well, medyo may konting debate po dahil ang sabi ng central bank, the banks are complying
Pero ang sabi naman ng mga kaibigan natin sa industriya, kasama na ho sa Department of Trade and Industry, what is actually happening is that some banks are over-complying, but most of the banks are under-complying. So parang napagtatakpan ng ilang mga over-compliant yung karamihan ng hindi nagko-comply. And then, ang nangyayari pa ho, dahil binabaan ng central bank yung penalties for not complying with the requirement na 10% dapat napapahiram sa maliliit, they would rather na bayaran na lang ho yung penalty kaysa sa magpautang sila sa mga maliliit. Ang nakikita ko dyan, nabanggit nga ninyo, Congressman, 10% dapat mandatory yun, hindi po ba? Opo. Oo. So, nag-allocate nga sila ng 10%. But because of the very restrictive requirements, hindi rin nakaka-avail itong mga MSMEs natin. Well, yun naman po ang sinasabi ng mga bangko natin. The clients cannot meet yung requirements. Oo. Medyo mabigat din ho kasi ang requirements ng mga bangko natin. Oo. Sa simpleng documentation pa lang, problema na yung mga, lalo na ho, yung mga small and micro natin. Oo nga po. Ano kayong mabuting solusyon doon? This is one very tricky ho kasi. Kasi ayaw din naman magpahiram ng mga bangko nang hindi sila nakakatiyak na hindi sila assured na sila ay mababayaran. Oo. The only way they can do that usually yung collateral talaga. Hihingi talaga yung collateral. Gusto nila may track record. Gusto nila maayos yung documentation, yung accounting ng kumpanya. Karamihan ho sa ating mga small and micro, mas inuuna nila yung mas importanteng bagay para sa kanila kaysa sa itong mga ganitong requirements. Ang isang ginagawa ho natin, tinutulungan natin yung ating mga small and micro to systematize yung kanilang mga yung financial housekeeping nila, yung pati ho yung registration nila, marami lalo na ho sa micro, they don't bother na magpa-register ng kanilang negosyo. So yung ganitong mga bagay, siguro both the banks and the clients will really have to adjust. Sa mga bangko naman, parang mas gusto kasi nila magpahiram sa malalaki. Ang DTI po, ang DTI po, merong yung unattached financial institution, itong SBC, Small Business Corporation. Ito po ba nakakatulong dito sa sa ating mga maliliit na negosyante to access funds? Yes, in their limited capacity, kasi hindi naman kalakihan din ang funds na hawak nila. In their limited capacity, nakakagawa ho at may impact naman ho doon sa mga napapahiram. And I understand, maganda rin ho ang repayment rate. Pero kulang na kulang pa rin ho. No? Ngayon, marami hong government agencies na may kanya-kanyang mga credit facilities. Pero kanya-kanyang ang napapansin ko ho, parang kanya-kanyang programa sila. I think there are at least 5 or 7 programs kaugnay ng credit mula sa iba't ibang ahensya. Meron po dyan ang DOLE, meron ang OWA, meron ang DTI, of course, meron ang Department of Agriculture, meron din ang DAR. I understand, ang DOST meron din. Minsan parang hindi yata nagkakausap masyado hindi nako-coordinate ng maayos masyado yung lending programs. So probably that's one area where we can have some improvement para ma-systematize ho ang credit given yung limited funds available sa gobyerno. Ang isang ginagawa rin ho natin ngayon, we are coming up with legislation dito sa Credit Surety Fund. No, ito naman initiative ho ito ng Central Bank na ang concept, maglalaan ho ng fund ang Central Bank, ang provincial government at yung local cooperative, and then ile-leverage ho yan, pwedeng hiramin collateral free na guarantee sa pautang ng mga cooperative members. Wow, that's great. It's a good, maganda ho ang
experience I think there are around 17 provinces na na-pilot na ho ito. So they were confident enough na i-draft siya as proposed legislation para ho ma-replicate sa ibang bahagi pa ng ating bansa. Josette, may tanong ka ba kay Congressman? Congressman, is there a possibility na medyo i-relax naman ng ating mga lending institutions yung mga requirements kasi medyo ito yung isa sa mga nagiging sagabal kaya hindi nakakakuha ng pondo itong ating mga SMEs? Nagkukumbinsihan pa ho tayo dyan. Kasi medyo malaki-laking kumbinsihan ang gagawin ninyo. Opo. Minsan ang sasabihin din ng bangko kasi we have to abide by central bank regulations. Yeah. So, and on the other hand, they have a business to run. Yes, nagpapasahan ho minsan, sabi nung kasi yan ang regulations ng central bank. Ang sasabihin naman ng central bank, hindi, may leeway naman ang bangko. So medyo inabutan ko na ho yung yung usapin na yan. Talagang hindi. Okay, bago po tayo magtapos, Congressman, balikan natin yung Bambi. So ano ngayon ang ginagawa natin for stricter compliance to this law? What we're doing with Bambi now, ina-amend ho natin. Kasi ang problema talaga, halos walang nag-a-avail Halos walang nagpaparegister as Bambi or at least very significant, out of more than 700,000 plus micro enterprises. Halos 14,000 lang yata, 14,000 lang ang naka-register under Bambi. And then of those registered under Bambi, ang napautang lang under the Bambi is wala pa yatang 20. Ganun ba? Kasi parang lumalabas, as far as the micro players are concerned, wala silang pakinabang under the Bambi. Under the Bambi law, these micro enterprises are supposed to be free from income taxes, exempted sila sa income tax. And then they're supposed to get discounts sa ating mga local business taxes and mayor's permits. Pati dun sa minimum wage ba? Exempted ho sila? Pati ho sa minimum wage. Ang problema nila, when it comes to income taxes, kailangan pang dumaan sa National BIR. National Office ng BIR, yung kanilang papeles. Okay. And usually, natapos na ho yung panahon na sila ay nakaregister sa Bambi, hindi pa bumabalik yung papeles. Naku! Matagal. Kailangan pala. Ma-improve yung proseso. Oo nga. So, isa yon na inaayos natin sa BIR na kung pwede, ibigay na yan sa regional or even sa provincial. Bawasan ang steps. Bawasan mga steps. Pangalawa yung local government, syempre, because it is optional on their part, ilang na bilang ho natin, parang nasa 2 lang ang local government na nagbigay ng significant discount on their business taxes. Karamihan talagang ayaw, parang ang tingin ho nila sa maliit na negosyo, gatasan So they do not want to give any incentive. Kaya ang iniisip ho naming adjustment na sa Bambi law, gawin na nating mandatory but for a limited time yung exemption nila from local taxes. Pinag-uusapan ho namin 6 years, and then within 6 years the assumption is medyo stable na ho yung negosyo. Yes. So baka pwede magbayad na siya ng local taxes niya after 6 years. Okay. Well, thank you very much, Congressman Teddy Casino. Aabangan po namin yung inyong mga House bills. Sana maipasa bago kayo matapos. Ay, nawala na. Okay. Anyway, thank you very much, Congressman Teddy Casino. Segue na tayo agad, Josette, sa ating susunod na guest. At may kaugnay pa rin ito sa financing SMEs. Alam mo, kaya bakit natin ba ina-emphasize itong financing? Dun sa recent dito sa governors, sa ADB annual governors meeting, ang pinag-usapan dyan for ASEAN or for Asia to sustain their economic growth, kailangan ay edukasyon at saka yung access to financing ng ating mga
negosyante. So, kaya yan ang ating inaano ngayon. Okay. Binibigyan ng pansin. So, kausapin na natin yung group head ng Southern Luzon ng Small Business Corporation. Walang iba kundi si Miss Lynn Orsos. Good morning, Lynn. Good morning, ma'am. Hello. Yeah, good morning. Opo. Welcome po sa Radyo ng Bayan. You're live. Yes, ma'am. Opo. Okay. Maybe you can explain to our listeners, ano po ba ang ginagawa ng Small Business Corporation? Yeah, thank you for the opportunity. Well, yung Small Business Corporation po, we are attached with the Department of Trade and Industry, and we are mandated po to provide financing for our small and medium entrepreneurs. So, ito po yung financing arm ng DTI, and we are catering to micro, small, and medium enterprises po to finance their mga financing needs po nila. Yes, ma'am. Yes. So, right now po, if I may continue, we have two klase po ng financing. We cater to the wholesale, wherein ito po yung mga partner banks namin, and we also have financing program for our direct sub-borrowers, yung pong mga, we have this fixed asset financing program, and we have this working capital financing program. So, dalawa po siyang klaseng programs for our end users. So, paano po naman, ma'am, itong system ninyo sa SME Wholesale Lending Program? Yes. Kung sa wholesale lending program po namin, we are partnering with the banks, the rural banks, mga cooperatives po, para po yung pondo pong ibibigay namin sa kanila, mai-relent po nila sa kanila pong mga SME clients po. So, ito po yung more on wholesale, package. So, direkta po namin siya binibigay sa mga partner banks and financing institutions po. Unlike po with the retail, we are dealing directly with the borrowers po. Ito po yung mga identified nating mga nagninegosyo na pwede pong yung mga nagsisimula at pwede din pong yung mga existing na pong mga negosyante po natin nangangailangan ng tulong pinansyal. Ayun. Paano naman po mag-apply ng loan, ma'am, particular dito sa sa SMEs natin? Ano po yung mga qualifications? Okay po. Doon po sa ating mga entrepreneurs, yung ating pong mga qualifications ay yung basic pong mga requirements, but we are more on the yung pong aming aspect po, yung programa po is not more on the collateralized lending. So, we are into this kind of looking at the business po ng ating pong mga negosyante. So, ang basic requirements po natin in terms of qualifications ay dapat po ang asset size po ng ating pong mga negosyante ay hindi po bababa sa 500,000 at hindi rin po tataas sa 100 million. Excluding po yung value po ng land. Pagtitinan po natin yung financial statements. At least po, dapat 2 years na profitable yung kanilang business at ito po ay registered po sa DTI at kung ito naman po ay corporation with SEC naman po. Yun po yung basic qualifications po natin sa atin pong mga entrepreneurs. Since nabanggit niyo po na ito po ay walang collateral, magkano naman po ang maaaring mautang ng ating mga negosyante? Okay po, ma'am. Actually, ang aming pong programa, nahahati po yung sa tatlong klase. We have this non-collateralized program, but we also have yung partially secured and the fully secured po na program. For the non-collateralized program, we give a minimum of 200 up to a maximum po of 2 million, depending po doon sa need ng negosyo po na meron po yung ating pong entrepreneur. Opo. Yung nabanggit niyo yung fully secured, magkano naman po yung pwede nilang mauutang? Doon naman po sa fully secured, we are not setting any ceiling or limit. Ang amin po naman kasi, once they approach us, sasabihin po nila yung need ng business and we will assess po based po sa pangangailangan nila at sa kanila din pong kapasidad to maintain the account with us. So, yun po yung nagiging determining factor natin for us to determine yung pong ating participation po doon po sa financing na binibigay natin sa ating pong mga
entrepreneurs. So far sa inyo pong experience, may mga negosyante na po ba tayo na nakatapos na nung kanilang loan and then umutang sila uli? Ay, opo ma'am, ito po ay napakagandang senyales po na nagiging, yun po, may revolving line po kasi tayo na every year we renew the line. So, nakikita po namin yung pagprogreso ng isang negosyante. Kaya, minsan nagsisimula sila sa maliit kasi yun lang po yung need nila at that time. And now they're growing, kapartner pa rin po nila kami sa paglago nila. So, yung pong kanilang availment na financing, lumalaki po based din po sa kanilang need kasi lumalago na rin po yung kanilang negosyo. So marami po kami mga re-availments at marami rin po kami mga renewals. Mga ilang percent po siya, ma'am? Because ang SB po kasi ay mag-21 years na po this coming July. So in terms of numbers of borrowers, kasi may mga annual po kami na mga, yung 1 year lang po na mga line. So on an annual basis, andito po sila sa amin. So yung nami-maintain po namin sila and yung iba po na nag-graduate na po talaga doon sa sinasabi po naming asset size, that's the time that they would go to the banks na po kasi if they reach yung pong ceiling namin na 100 million asset size, that's the time na ready na po sila to move forward to a higher level po of programa po para sa ibang pong financing. Ay, ma'am, isang tanong po, magkano po ang interest? Ay, ma'am, ganito po. Ang interest po natin ay nagre-range po siya from, doon po sa asset financing program natin, ang interest po ay from 9% to 16%. Hindi po siya ganun ka-fixed. Depende po sa magiging assessment po namin ng negosyo. And doon naman po sa working capital financing namin, from 8.5% to 11.5% per annum na po siya, ma'am. Oo. At So, ang mga requirements po ninyo, hindi naman ganun ka-stringent. I know, ma'am. Ang mga requirements po natin ay yung mga basic requirements na kung ikaw po ay nasa negosyo, meron ka na po nito like yung mga business permits, yung pong mga financial statements. So, yun po, mga basic requirements lang po siya and depende na po sa magiging purpose ng loan, nagkakaroon po tayo ng mga additional requirements. Depende po sa paggagamitan ng ating pong ina-applyan na financing. Thank you very much, Ms. Orso, sa oras po ninyo at sana ay marami pa kayong matulungan ng mga SMEs po. Ay, opo, ma'am, if okay lang po, ibigay ko lang po yung aming pong trunk line if sa ating pong mga listeners, they would want to call us for further details po ng programa ng SB Corp. Kami po ay located dito po sa Makati. Ang aming pong trunk line ay 751-1888. Okay. Opo. Sige po, baka una na po akong tumawag sa inyo. Sige, ma'am, and we will gladly, talaga, ha? Lynn, ma'am. Yes, ma'am. Sige. Okay, thank you very much. Sa uulitin po, si Miss Lynn Orsos, Group Head ng Southern Luzon ng SBC Corporation. Babalik po tayo. Huwag po kayong aalis. Mga kaibigan, meron na po tayong 54 minutes after 8 o'clock. Okay, at sa huling bahagi po ng ating programa, meron na tayong winner, partner Josette, dun sa ating tanong ng Madali tao. lang kasi. Ha? Madali lang. Ang sagot niya ay small, medium, and large. Okay na. Small, medium and large. Hindi. Ang sagot ni Rob Russell de Guzman from Quezon City ay John. Small, medium enterprises. Congratulations. Tumpak ang iyong kasagutan. So, you may
Vice Rob Russell de Guzman dito sa anong address natin, Josette? Sa 4th floor, dito ba? Oo, sa dito. 4th floor PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City. Yan. You can claim your prize with the guard. Ayun, iiwan na lang po sa guard. Okay, so congratulations. At syempre, para po sa inyong mga reklamo, komento, feedback, maaari po kayong mag-email sa amin sa tntradionangbayan@gmail.com at maaari din kayong tumawag sa DTI Direct sa numero 751-3330. So, wag po kayong magkatubili. Kung meron pong nanggogoyo sa inyo dyan o nanloloko, mga unscrupulous buyers or mga sellers. Okay. Tawagan po ninyo kami sa DTI Direct. Oo. At sa pagkakataong ito ay meron pala tayong mai-interview. Ito pong success stories. Oo, success stories kasi to partner. Story lang, isa lang siya eh. Isa sa success stories. Kasi marami namang success stories. Pero isa lang po siya. Ayun. Okay. Si Merlita Bolus. Siya po yung may-ari at manager ng Merle's Native Delicacies. Naku, ang sarap-sarap niyan. Pinuntahan ko yan sa Mindoro. Hello, Merle! How are you? Good morning po. Hello. Oo, si Director Telma to. Good morning. Tanda mo ba nung bumisita kami dyan sa inyo? Oo, natatandaan ko yun. Kaya nakita namin yung success at tagumpay ng iyong negosyo. Kaya naisip namin, tawagan nga natin si Merle para ma-inspire niya yung ibang mga walang ginagawa sa buhay, gustong kumita. Paano ka ba nag-umpisa, Merle? Kasi po, nag-umpisa ako sa 1 kilong malagkit. Nung maluto ko po yung malagkit, nabenta po siya. Doon po ako naglakas ng loob at naging, gumawa uli ng suman dahil sa pagkakabenta ko po nung suman, nabenta kaagad siya kahit di pa po siya gaano. Na talagang perfect yung pagkakaluto. Yun po ang una kong naisip na talagang kailangan ko pa pong ayusin ang pagluluto. So, nag-umpisa sa isang salop. Sa 1 kilo po. 1 kilo. Ayun, tapos nabenta niya. Pero alam ko, bago ka napunta dito sa pagsusuman, iba yung negosyo mo, di ba, Merle? Opo, ang una ko pong naging negosyo, yung Merle's RTW po. Ayun. Ang pangalan ng... So, mula sa pagdadamit, napunta ka sa pagsusuman. Opo, napunta po ako sa suman. At ngayon, after how many years nga ay talaga namang in demand ang iyong produkto at kumikita ka na? Opo, kasi po sa pagtsatsaga ko nga po na talagang gusto kong ma-perfect yung suman, naging successful siya kasi po naging maganda ang pagbebenta namin sa merkado kasi marami pong feedback sa amin na talagang masarap po yung suman. Nakakatuwa po, nakakapagpasipag. Magkano po dati yung inyong capital at sa ngayon po ay magkano na? Ang capital po namin noon, siyempre, sa 1 kilo lamang po nagsimula. Hanggang sa siya po ay dumadami ang paggagawa namin, lumalaki po yung capital. Sa ngayon po, marami na po talagang kailangang raw materials, malaki pong capital ang kailangan. At ilan na yung volume ngayon na iyong pinoproduce kumpara noon? Sa ngayon po ay hindi ko po masabi kaagad yung dami nung suman, pero kami po ay gumagawa na ng 12 kilos times 12. Ilan po bang kilo? 124. 12 times 12 po, kilos. Kasi batches po yun ng So, 124 kilos, ano yun? A day po. Isang araw? Isang araw. Wow, ang so, dami marami talaga silang Hindi pala po, sa ngayon po pala ay Ano? 12 times 20 yung ngayon pong season, ngayon pong fixed season. Ang minimum po namin noon ay 12 times 12. Pero ngayon po, 12 times 20 pala ngayon pong season na to. Mas malaki. Mas marami kayong ngayon, benta. Opo. At saka sila ay pwede ba mag-order
through online or tumawag sa telepono tapos nagpapadala kayo, ganon? Opo, nagagawin po namin ng paraan na halimbawa, yung customer ay gustong bumili ng produkto namin, napapadala po namin sa tracking or nadideliver din po namin. O kung sa wala yung lugar po, katulad po, meron po kaming isang outlet sa Santiago, tinatala po namin ng Manila, tapos sinasakay lang po namin ng Victory Liner, sila na po pumipick up doon sa kanilang lugar. Nagkakaroon po namin ng paraan dahil nga po sa diskarte. At ano pong tulong ang naibigay sa inyo ng DTI? Ay, ang tulong pong naibigay sa amin ng DTI ay yung sa pagpo-promote, yung pong itinuturo nilang sa training, at saka po talagang napakalaking bagay yung kami ay binibigyan nila ng invitation na kami ay mag-exhibit at lagi naman po akong sumasali kasi talaga po hindi ko sila pinapahindian dahil napakaganda po yung naitutulong ng DTI sa amin. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Tatawag uli kami sa iyo sa susunod siguro na panahon at naubusan na tayo ngayon. But good luck at sana marami ka pang maibentang suman. Ay, salamat po ng marami. Salamat po. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you. Para po doon sa gustong umorder ng Merle's Native Delicacies, maaari kayong tumawag sa 0916-356-6381 o di kaya po tumawag kayo sa area code 043-286-7684 para po sa Merle's Native Delicacies. Okay. Wala na po tayong panahon mga kaibigan sa ating programa. Magpapaalam na tayo, partner. Okay, hanggang sa susunod po, bago tayo magpaalam, Happy Mother's Day to all the moms out there, especially to my mom. I know you're watching over us. There's not a day that has gone by that we don't miss you. I love you, Mom. And do good, be felt, make a difference. Have a nice weekend.